pag-usapan natin ang tungkol doon sa tanong ng isang subscriber natin, no? Na kung pwede bang magsampa ng kaso sa labor na para sa kanyang mga kaibigan na hindi naman siya parte ng kumpanya, pero siya yung mag-file ng labor case laban sa company na employer ng kanyang mga kaibigan. Kasi ang sabi niya, natatakot ang kanyang mga kaibigan na mag-file ng kaso, no? And sabi niya 20 years na raw silang walang mga benepisyo sa kumpanya na yan. Sasagutin natin yan. Panoorin niyo muna ang ating mga shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa mga followers natin sa Facebook, no? Saka kung first time mo ito mapanood, marami tayong mga videos dyan. Tingnan mo na lang kung ano yung mga magugustuhan mo at bagay sa'yo or applicable sa sitwasyon mo. Ito yung shoutout natin. Balik tayo doon sa ating discussion, sa ating topic. So ang scenario, gusto mong mag-file ng kaso para sa mga kaibigan mo. Hindi ka empleyado ng kumpanya, ha? May mga kaibigan ka lang na naagrabyado doon sa kanilang mga benepisyo. At ikaw yung nagpapakahiro, diba? Para sa kanila. Dahil sila takot. Probably may dati na silang experience na may mga nag-file at hindi nag-succeed, no? Dahil for some reason, hindi na-actionan, or kung na-actionan man, walang nangyari afterwards, no? Kung may initial action, no, na ginawa. So, i-discuss natin yung SENA Rules, RA 10396, yung 2011 NLRC Rules of Procedure natin. Pag-uusapan natin yan, ano? And, of course, bago ang lahat, ipasok muna natin ang ating ATTYLB na video, intro, no? Dito. Alright, welcome sa ating discussion, no? Welcome back. Again, kapag pinag-usapan natin yung labor inspection rules, no, ng Department of Labor, ito pursuant to articles 128 and 129, no, ng Labor Code, yung visitorial and enforcement power na tinatawag ng Secretary of Labor. Which means yung Secretary of Labor pwedeng pumunta sa mga kumpanya, mag-inspect, di ba? Naririnig naman niyo siguro yan. Or na-experience na ninyo kung ikaw yung may-ari ng kumpanya or manager ka na in-inspect kayo ng Department of Labor. No? Tine-check kung meron kayong mga labor violations. Tapos merong notice of results. Nakikita doon kung ano mga deficiency nyo. Tapos bibigyan kayo ng period of correction. Kapag hindi niya correct, magkakaroon kayo ng mandatory conference. Tapos submission ng position paper, no? Yung mga ganon. Now, ang sistema kasi, yung ating rules sa labor inspection, meron nakalagay dyan na tinatawag na anonymous complaint, no? Kasi si labor inspection, pwedeng, complaint inspection yan. Routine inspection, complaint inspection, ano? Pumapasok ang mga anonymous complaint doon sa complaint inspection na procedure. Sa complaint inspection, may nagreklamo, tapos based sa reklamo na walang labor standards benefits o may kulang, pupunta ang Department of Labor para i-check yan, yung labor inspector, no? Ngayon, ang pag-complain, hindi naman kailangang harapan. So, pwedeng anonymous. Ngayon, kung ikaw yung gusto magreklamo para sa mga kaibigan mo, sa DOLE, anonymous complaint ka para i-reklamo yung kumpanya na yan doon sa mga labor violations. Ano?
So, syempre hindi ka naman makikilala kasi nga anonymous ang ano mo, ang declaration mo diyan, ano. Si Dolly naman, i-validate yan by actually inspecting the premises or the establishment, no? Parang ganon. Basta duly authorized sila. Now, kung titingnan mo naman sa ating SENA rules, no? Again, yung SENA natin, nagkaroon ng ganyan dahil sa RA 10396 na sinasabi na ang mga parties are that the labor arbiter shall entertain only labor disputes which have been referred to, no, by the SIADO or yung ano sa after the conciliation mediation, no, referred by the Department of Labor. So, ang ibig sabihin no, na kung na-refer na yan, ibig sabihin dumaan sa conciliation mediation ng SENA. Kaya nagkaroon ng SENA rules, di ba? Ang sa SENA, pag hindi kayo nagkasundo, bibigyan ng referral yung party. Tapos yung referral, gagamitin yan para mag-file ng formal complaint sa NLRC. So, yun ang sinasabi doon sa RA 10396. So, kaya gumawa din ng SENA rules. Now, sa SENA rules, kung titingnan natin, may nakalagay dyan na pwede ka mag-SENA, mag-request for assistance based on an anonymous complaint, no? So, sa anonymous complaint, ang mangyayari dyan, iimbitahin ng SIADO, yung sa SENA, na officer, para ang employer o yung responding party para mag-usap sila, no? Ganun ang sistema. So, again, pag hindi nag-succeed, then referral sa labor arbiter yan. Diba, ganyan. No, kung titingnan natin sa mga rules na to, pwede ka actually mag-anonymous complaint. So, halimbawa, ikaw, no, pwede mong isumbong yung mga nakikita mong labor violations, although, inutusan ka lang, no, pinakiusapan ka lang ng mga empleyado na nandun sa loob. No? Natatakot nga sila eh. So, si Dolly naman, for confidentiality at para ma-encourage yung reporting process, nag-accept ng anonymous complaint. And usually, most of the time, yung anonymous complaint talaga makikita na may violation talaga, no? So, nagkakaroon ng lakas ng loob. Yun ang maganda sa anonymous complaint eh. Nagkaroon ng lakas ng loob na magreklamo because of the anonymous nature of the procedure, no? Sa anonymous complaint. So, pwede yan. However, kung pag-file na ng complaint sa labor arbiter, ito NLRC na to ha, kasi ang Dole, magkahiwalay ang opisina niya sa NLRC. Tandaan natin yan. Diniscuss ko na to sa isang video ko eh, yung mga opisina ng parang attached agency lang ito ang NLRC, nag-ooperate separately. Yung lahat ng away, bugbugan, dito yan sa NLRC. Ha? Itong mga compliance, sumunod kayo sa benepisyo, mga ganyan, dito sa Dole yan. Ano? Pero kung yung labanan na hindi mo ko binigyan ng ganito. Hindi, binigyan kita. Hindi, binigyan mo ako dito. Hindi mo ko binigyan. Hindi kayo title dyan. Yung gano'n, yung may away, may dispute. No? Dito yan sa NLRC. Kung dating dyan sa NLRC, nakalagay sa 2011 NLRC rules na ang complaint should be signed by the complainant. No? And should be under oath, including the verification and certification against power of shopping. So kung titingnan mo yung rules na yan, ibig sabihin, hindi pwedeng ibang tao ang magsasign para sa'yo kasi bawal yung pinipirma mo yung pirma ng ibang tao, di ba? Tapos mag-oath ka pa na ikaw yan. Yung maling-mali, hindi pwede. Kaya hindi na-allow yan sa arbitration, sa compulsory arbitration, sa labor arbiter, sa NLRC kung nagpa-file ka na ng formal complaint. No, appearance, pwede. Pero na-file na yung complaint by the time ng appearance. Pangalawa, hindi ka privy sa transaction sa kontrata, no, ng kumpanya kasi halimbawa si company X tsaka si employee A, sila yung employer-employee, ikaw si B ka, wala kang personality, no, kasi hindi ka naman empleyado ni company X. So ibig sabihin hindi ka privy dun sa employment contract nilang dalawa, no? So hindi ka pwedeng magsampa ng demanda against sa kanya pagdating sa compulsory arbitration. Sa mga settlement siguro pwede yan, no? Ganyan. Ngayon, ang ginagawa, kung nag-anonymous complaint, later on, pag hindi nagkasundo, at ni-refer sa SENA, talagang mangyayari dyan, lalabas talaga yung tunay na complainant. Ang nag-anonymous complaint sa telepono lang halimbawa, o sa ano lang, pwede naman, ano? Pero,
at the end of the day, lalabas din ang complainant kasi gusto mo nang iparesolve sa labor arbiter. Kailangan mo talagang lumantad dyan. Ano? Ang pagresolba ng labor arbiter ng issue, iba sa pagpapasunod ng DOLE sa mga labor standards benefits sa kumpanya kapag naikutan niya ito sa kanyang inspection. Ano? Magkaiba yon kasi ito may dispute, ito may pagkukulang talaga. Nakita si DOLE ang nakakita ng pagkukulang. Ha? Ito sa NLRC ang nangyayari diyan kadalasan, si empleyado, oy, tinanggal mo ako, or uy, kumpanya, hindi mo ko binigyan ng ganito. So si ano naman, si kumpanya, hindi, binigyan kita. Or sabihin niya, hindi ka talaga entitled dyan. Or sabihin ni kumpanya, hindi naman kita tinanggal. So mayroong dispute, may away. Pang NLRC yan. Kasi kailangan husgahan kailangan magkaroon ng resolution dyan. Sa DOLE naman, nakikita niya, dahil itong mga kumpanya, subject ito sa DOLE inspection, sa rules na yan, 128 and 129 ng Labor Code. Ibig sabihin, pag inikutan sila at may nakitang violation, bibigyan sila ng period to comply. Si DOLE na mismo magsasabi sa kanila. Anonymous complaint for inspection. Parang ganyan. So, yun ang pinagkaiba nila. So, kaya dito, pwede yung mga anonymous complaint. Okay, so, yan ang sagot natin dun sa ating tanong kung pwede bang magsampa ng kaso ang isang tao para sa mga kaibigan niya na inaagrabyado sa labor. Ngayon, possible, may way kapag anonymous complaint sa DOLE, no? Yung mga inspection, yung labor inspection, pwede yan. Pero pag magsasampa na ng kaso, kailangan personal na pupuntahan nung talagang tao na agrabyado na mayroong employer-employee relationship dun sa kumpanya, no? So guys, I hope you found this video helpful to you, and if you do, please share this with your friends, your colleagues, your family members, your boss, your supervisors, or anyone who you think may benefit from the information that we are sharing here. With that, thank you for watching the video, and I hope to see you in my next videos. God bless.